a blessed day to all of us. Well then, bagamat ang page na ito ay para sa mga educational videos, as you know, but at the same time, I just reminded myself na dahil nga Holy Week naman, nakapagpasya ako na magkaroon tayo ng discussion concerning to this matter dahil nga syempre bakasyon, and it should be the time for us to reflect, to have some sort of meditation, so to speak, lalo na po may kinalaman na ito sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Well, at this matter, this live stream is for the youth who are listening to me this time. Sa mga kabataan na nakikinig po sa atin ngayon, muli, isang pinagpalang araw. Well, I know for sure, malamang sa malamang, na itatanong po sa inyong sarili, bakit kailangan ko pang i-discuss to, bagamat ito ay bagamat ito ay para sana sa, syempre, about 1, 2, 3, education related topics tulad na lamang ng sa Filipino, ganyan. Pero napakahalaga din, napakahalaga rin naman para sa bawat kabataang nakikinig sa atin na ma-realize, why are we remembering it? Kung bakit kailangan nating alalahanin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Well, maybe may mga kabataan po ngayon na malamang nag-enjoy sa mga vacations ngayon. Wala namang problema doon. There are some na nag-decide na mamanata. There's no problem on that. Kasi if they think na ito yung mapagbukas sa isipan nila concerning spiritual life or some sort, then there's no problem. Pero ang aking ipipinpoint ngayon sa ating live stream discussion for today, why are we remembering the death and resurrection of Christ? Sa mga kabataan pong nakikinig sa atin, sa mga estudyante po na nakikinig sa atin, so to speak, please bear with me for this dahil ito nawa ang magsisilbing aral sa ating lahat. Well, malamang, may mga nagbabakasyon na, which is, that's okay. Okay lang. There are some na talagang nagpaplano ngayon for the reunion. No problem also. But sometimes we must have to recognize the fact that since we are commemorating the death and resurrection of our Savior, hindi ba't napakahalaga na ating mapagbulay-bulayan ito? Na ating alamin ang katotohanan na tayo ay nabigyan ng tsansa, nabigyan ng pagkakataon na makapagsisi, talikuran ng ating mga kasalanan at tanggapin ang libreng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. I understand that there are some of us who are planning this coming Good Friday na magsagawa ng sinasabi bang, tawag doon? Yung panata. We understand that, no? Pero, bakit? Well, you know what?
may ilang mga kabataan na yun nga nakikita natin na yung iba naman nata like fasting, yung iba yun nga yung tinatawag na penitensya, yung iba dumadalo sa mga gawain na may kinalaman doon. Bagamat alam natin for sure na mayroon namang reason kumbaga why they are doing it, pero ito po ba'y sapat na para makapagpanibagong buhay? Actually, ang pagbabagong buhay ay hindi naman biglaan. Excuse me. Hindi po ito biglaan, so to speak. Hindi ito yung tipong parang instant noodles lang na ganito at ganyan. No, it doesn't. Kung papansinin po natin ito mga kapatid, lalo na sa mga kabataang nagsasabing sila ay Christians kumbaga, which is I understand that. Magandang ating makita na dapat lang naman na ating alalahanin ang ginawa ng Lord. Because without Christ, sabi nga, we are nothing. Actually, gusto kong itanong sa mga kabataan, lalo na sa mga nasa school ngayon or kahit sa mga kabataan sa churches, why are they remembering the death and the resurrection of the Savior? Yes, it's true na masasabing ito ay dapat maalala dahil sa pagmamahal niya, pagmamahal ng Diyos kumbaga. At the same time, we must have to remember something na dapat po nating ma-realize. The death and resurrection of Jesus are the most important point in Christianity. Ngayon kasi, sa kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa ginawa niyang ito na perpektong pagtubos, our sins became powerless to rule over us. By His death, Jesus destroyed the works of the enemy. He condemned Satan and crushed the head, the serpent. Kung hindi naganap ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, we would still be in our sins, unforgiven, unsaved, unredeemed, unloved. Ang krus ni Kristo ang nagpapaalala sa atin dyan. Ang kanyang krus ay vital sa ating kaligtasan. Ano pat ito ang main theme ng preaching ng mga apostol niya. Pero alam natin for sure that on the third day, Jesus had risen from the dead. Muli po siyang nabuhay. For what reason? Alam nyo kasi mga kapatid, listen carefully. A minute. Tingnan nyo kasi mga kapatid, no? Mga kaibigan, especially sa mga kabataan, na sana naman may realize ito ng bawat isa. Kasi malamang sa malamang, napag-isipan yung tungkol dyan, malamang may mga nagtatanong kung bakit kailangan pa ba nating bakit kailangan pa bang gunitain ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon even though ganito ganyan or whatever. Tingnan, parehong importante yan kapatid. Jesus died by means of crucifixion, but on the third day He rose from the dead. The resurrection of Christ is also foundational to the gospel message. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon ay tunay ngang napakahalaga. And whether someone likes it or not, we cannot deny the fact that according to the historical data, Jesus died by crucifixion, and on the third day, He rose again from the dead. Napakaklaro yan.
Kung si Jesus ay hindi nabuhay na mag-uli, walang kwenta yung pananampalataya na yan. Walang saysay. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Alam nyo kasi mga kapatid, listen to this, no? If Christ is not physically risen from the dead, then we ourselves have no hope of resurrection. Yung preaching ng mga apostol ay walang kwenta, at yung mga nananalig kay Kristo ay masasabing pinakakawawa. At kung hindi totoo ang kanyang muling pagkabuhay, malamang tayo pa rin ay nasa kadiliman. Actually, there is a student who asked me like this. Kung tapos na pala ito or whatever, bakit mayroon pa rin na nagsasabing natubos na and yet ayun, nagkakasala pa rin whatever? Kapatid, listen to this, no? Actually, I've answered it dun sa kabataan na yun. And you know what? To be honest with you guys, mas na-appreciate ko ang mga kabataan na nagtatanong about their faith, even tough questions in life like, if God, why evil? Why a loving God sends people to hell? Why, is Jesus the only way? Or anything concerning about it? Bakit po mga kapatid? Kasi alam nyo, sabi ko nga, mas okay nga na magtanong ka sa faith mo eh. Hindi ipinagbabawal ng Panginoong Diyos. Hindi ipinagbabawal ng scripture na magtanong ka about dun sa mga tough questions ng buhay. In fact, ni-record na sa Biblia na maraming mga sitwasyon sa buhay na talagang naranasan natin, na naranasan ng mga Old Testament saints and first century disciples of Christ. Di ba? So, ayun, nagbanggit ako ng isang istorya, kumbaga. And I think narinig yun na po ito sa iba. Well, I will go on to reiterate this again. Okay, so listen to this one. Isipin natin ng isang tatay na masasabing makatarungang hukom. Pag siya ay humatol, talagang makatarungan, so to speak. Ngayon, nagkataon na mayroong nangyaring isang robbery o pagnanakaw. And then, nung nahuli, walang ano-ano without even realizing na ang robber na to ay walang iba kundi ang kanyang anak. Ngayon, dahil nasa dilema siya, paano niya ma-exercise ang pagiging magulang at pagiging hukom? What does he do? Ang ginawa niya, bumaba siya sa pulpito. At tama ba yung pulpito or what? Anong podium, yung podium ng hukom. Inalis niya yung robe ng pagkahukom. Pinuntahan niya ang kanyang anak. Sigurado ako yung anak na yung nagsisisi. Siyempre, ang tatay na to, makatarungan. Wala siyang masasabing kinikilingan. So, anong ginawa niya ngayon para masolve ang dilema? Kumuha siya ng malaking salapi. Itinubos niya ang kanyang anak para makalaya. Alam ng ama na baka mamaya-maya may gagawin na naman or whatever. But he decided to redeem his own son. At the same way, in the same way, yan din po ang ginawa ng ama. Alam niya na tayo ay nadadapa, nagkakasala, so to speak. And yet, take note, kung ang Diyos ay malupit, kung siya ay malupit talaga, kung halimbawang nagkasala tayo kahit nagsinungaling lang, wala na tayo dito sa mundong ito. Subalit dahil sa kanyang pagmamahal, dahil siya ay puno ng habag, gumawa siya ng paraan upang ang tao ay maligtas. Diyan pumasok sa kasaysayan ng sangkatauhan ng ating Panginoong Hesus. He set aside his divine qualities and he became man. He became man for us. At this point of time,
siya ay nakaranas ng matinding paghihirap. Nakaranas siya ng napakatinding mga pang-iinsulto, pambubugbog, pagmumura, paglatigo sa kanya, paglagay sa kanya ng koronang tinik, nagbuhat ng napakabigat na krus. Sige, pagpapahirap or whatever. Hanggang sa puntong siya ay ipinako sa loob ng mahigit na 6 na oras. Nakabitin siya doon. Actually, yung crucifixion, lalo sa Roman Empire noong 1st century, ito po ay may tuturing na pinaka-nakakahiyang kamatayan. Why? Dahil bukod sa ikaw ay nakapako at sugat-sugat na halos hindi ka na makilala doon, wala kang saplot. Nakakahiya. Kahiya-hiya na makita. Makita ka na nandun, nakabitin ka dyan, nakapako ka dyan, na walang damit, tapos nakikita ka ng mga napakaraming tao. Yan po yung naranasan ng Panginoong Jesus nung naranasan niya yan. Kaya nga, di ba nung nag-pray siya sa Ama sa Garden of Gethsemane, nagmakaawa siya na, Ama, hanggat maaari, alisin niyo po sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Kung kaya namang gawin ito ng Diyos Ama, dapat ginawa na niya, di ba? Pero hindi. Why? Because God the Father knows na yun na lamang, kumbaga, yung pinaka-last resort o pinaka-huling alas para ang tao ay ma-rescue mula doon sa pagkapiit doon. Kabataan, kung nakikinig ka man ngayon, please, for the love of God, kahit ngayon lang, dapat mong ma-realize to. Aminin natin. Pasaway. Walang magawa kundi gumawa ng kalokohan. Minsan pa nga, nag-escape pa, di ba? Pero, to be honest, yan po talaga ang kabataan. Na minsan, kahit pagsasabihan na nga, lahat-lahat, gumagawa pa rin ng kalokohan. Pero ito, ang dapat nating ma-realize, lalo na po ngayong week na ito. Bakit kailangan pa nating gunitain ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa iyo, sa akin at sa ating lahat? Dahil una sa lahat, mahal ka niya. Minahal ka ng Panginoon kahit alam niya na tayo'y nadadapa, nagfe-fail. Alam niya na malamang mamaya may gagawin na naman na dahil na naman ng kalokohan or whatever. But did you know what? Because of God's love, nagkaroon po tayo ng opportunity na tanggapin ang libreng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Kung nakikita nyo man po yung mga nagpe-penitensya sa kasalukuyan, okay, we understood na malamang sa malamang meron silang pinapanata doon. I understand that, we understand that. But if we go on to compare to what the Lord Jesus had suffered 2,000 years ago, wala pa ngayon sa kalingkingan yan. Ni yung mga naranasan natin sa buhay like yung tipong yung iba nga nag-isip-isip na ng kung ano-ano kasi hindi wala yan daw ng kung sino man. Totoo, masakit yun. Ang kaso, yung mga naranasan natin yan, wala yan sa naranasan ng Panginoong Jesus. I know there are some of us, nagbabakasyon, so to speak. Yes, okay. Wala naman problema doon. We are free to do it. To do that, I mean. Pero, kahit isang minuto, 2 minuto, o 15 minuto, o 1 oras man lang, hindi ba tayo magkaroon ng time para magpasalamat sa Diyos na nagligtas sa atin? Di ba?
At saka, alam nyo, whether we like it or not, mga kapatid, mga kaibigan, di natin kayang iligtas ang ating sarili. We can't. O, ando na, magpapakabait tayo, ganito at ganyan. Oh, walang problema. Kahit nga ako di ba? Lahat tayo. But we must have to realize the fact that when it comes on salvation, wala tayong magagawa sa ating sarili. Subalit, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang pagpantubos para sa atin. Pero syempre, alam natin yung condition na sinasabi dyan sa John 3:16, di ba? Kaya sabi ng Lord, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang, ito na yung condition na sinasabi dito, bagamat ang pagmamahal ng Lord ay unconditional, when it comes to accepting Christ as our Lord and Savior in our lives, dito na yon. Upang ang sinumang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang ang sinumang sumampalataya. Well, kung sasabihin ng isang tao na, oh, ayoko yan, I don't believe in Christ or whatsoever, kung mayroon mang magsabi ng ganon, God will not force him to go to heaven against his own will. Hindi po tayo pinipwersa ng Panginoon na tanggapin ang kanyang libreng regalo na buhay na walang hanggan. It is up to us at the end of the day. Diba? Ngayon kung iisipin natin kung ang Diyos ay malupit, o kung ang Diyos ay parang isang diktador, yung tipong pinipwersa tayo na, tanggapin natin to, ganito, whatever. Diba? Naisip natin yan, diba? But, you know what? Mga kapatid, mga kaibigan, through Christ, through His death on the cross, nagkaroon po tayo ng pag-asa na makapagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Di ba nga sabi ng ating Panginoong Jesus, sabi niya mismo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kabataan, kung nakikinig ka man, sana maunawaan mo ito. Lalo na't nag-observe po tayo ngayon ng Holy Week, so to speak. Sana hindi lang itong ngayong week lang to. Dapat araw-araw, oras-oras, minuminuto, segundo, ating alalahanin itong ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Guys, listen to this. Because of His death on the cross, nagkaroon tayo ng pag-asa na makawala mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan na siyang umaalipin sa atin. Dahil sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, naging posible ang pagkakaroon ng koneksyon sa Ama sa pamamagitan niya. At the same time, sa kanyang muling pagkabuhay, ipinaalala sa atin ng Panginoong Jesus na yaong mga nananalig sa Kanya ay muling mabubuhay. Ipinaalala niya sa atin na siya lamang talaga ang ating kailangan at the end of the day. It's impossible to separate the death of Christ from His resurrection. To believe in one without the other is to believe in a false gospel that cannot save. In order for Jesus to have truly arisen from the dead, He must have truly died. And in order for His death to have true meaning for us, He must have a true resurrection. Therefore, napakahalaga po na ating magunita ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At kabataan, bagamat itong page na to ay para supposedly sa mga educational topics, dahil ngayon ay Holy Week, nawa ay magkaroon po tayo ng reflection hinggil dito. Why in the world that the one who is called the King of Kings and Lord of Lords set aside His divine qualities, He became man, and He died on our behalf? Kung tutusin, tayo dapat ang karapat-dapat sa parusang yan, di ba? Pero bakit?
Simple lang. Mahal ka niya. At yung pagmamahal na kanyang inilaan sa atin ay higit pa sa pagmamahal na inilaan ng kung sino man. Lalo na sa mga kabataan na mayroong love life ngayon, higit pa yung ginawa ng Panginoong Jesus kaysa doon sa kung ano ng mga keme-kemeng promises ng mga ng jowa, whatever. 'Di ba? Totoo, sa mundong ito walang forever. Subalit kung kay Kristo ka, may forever. Nawa, sa paggunita natin ngayong week na to, alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon. So that's all for today. Thank you for listening. At nawa, mas lalo po nating marirealize ang kahalagahan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa ating buhay. So maraming salamat and enjoy the rest of the week. Masabing long weekend talaga. So enjoy lang. But at the same time, wag nawa tayong makalimot na manalangin at magpasalamat sa Diyos. God bless po sa ating lahat and have a great day. Sir Ruel, out.